main na kwento ngayon, syempre Women's Day, tungkol sa isang babae. Ang kanyang kwento ay matatagpuan sa Matthew 15. Magsisimula tayo sa verse 21. Itong kwento ating tatalakayin ngayong umaga ay hindi masyadong favorite. Alam niyo kung bakit? Kasi medyo kaiba yung dating niya. Marami siguro sa atin parang, bakit may ganyang kwento sa buhay ni Jesus? Bakit ganyan yung kwentong yan? Malalaman natin ngayon kung bakit ganon yung kwento. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo ay sumandaling manalangin ulit. Let's pray. Gracious Heavenly Father, we will be studying your word. We pray that your Holy Spirit might be our teacher. For we ask it in Jesus' name. Amen. All right, so basahin natin ang verses 21 and 22. Ang slides ko po ay in King James at yung iba ay sa Magandang Balita Bible. All right? Matthew 15:21. Then Jesus went thence and departed into the coasts of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coasts and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Babasahin ko po sa Magandang Balita. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. All right. Tingnan po natin sa mapa, saan ba yan? Saan yung umalis doon? Saan ba galing si Jesus? Si Jesus ay nanggaling sa Capernaum, sa tagpong yan sa kwento. Okay? Hindi ko alam kung, ayan, kita pala yung nakalagay dun sa, ano bang tawag dyan? Ng mapa? Anong tawag dyan? Yung mga notes. Yung kulay green ay mga Jewish regions yan. So yung Capernaum, dyan sa may Galilee, mga Hudyo halos yung teritoryo ng Hudyo. Pero yung pinuntahan niya, pumunta siya dun sa, Tiro at Sidon. Malapit na siya sa coasts ng Mediterranean Sea. Hindi siya kulay green yung area na yon. Ibig sabihin, hindi siya teritoryo na tinitiran ng maraming Hudyo. Phoenicia ang pangalan. Okay, so between Tyre and Sidon, yung coastline na yan, somewhere there nagpunta si Jesus. Okay? Babasahin ko sa Desire of Ages. Jesus withdrew from Capernaum and crossing Galilee repaired to the hill country on the borders of Phoenicia. Looking westward, he could see spread out upon the plain below the ancient cities of Tyre and Sidon with their heathen temples. So talagang hindi siya area ng mga Jews. So merong mga templo na mga may Diyos-Diyosan. Kasi nga mga pagano sila, mga heathen sila. Their magnificent palaces and marts of trade and the harbors filled with shipping. Okay, further on sa Desire of Ages pa rin, ayan. The people of this district were of the old Canaanite race. Ninuno pa nila yung mga taga-Canaan nung araw pa, yung from the Old Testament Canaan. At they are known for worshiping iba-ibang Diyos. Dami silang Diyos, pero ang pinakakilala ay si Moloch or si Molech, kung saan uso yung child sacrifice. Imagine, isa-sacrifice mo, papatayin mo yung anak mo para ibigay mo dun sa Diyos-Diyosan na si Molech. So, ganon yung race ng Canaan. So, ang mga Jews, syempre, ang mga Hudyo ay naglilingkod, nagsasamba sa buhay na Diyos. They despised and hated itong lahi na ito. They were idolaters and were despised and hated by the Jews. To this class belonged the woman who now came to Jesus. So, yan ang lahi ng lumapit na babae sa kanya. Tuloy tayo sa Desire of Ages. There were many Jews living among the Phoenicians. So, kahit hindi nila teritoryo, may mga Jews rin na nakatira doon. And the tidings of Christ's work had penetrated to this region. So, since may presence ng mga Hudyo, nabalitaan rin nila na mayroong prophet
Nakakaiba yung mga miracles na ginagawa. Some of the people had listened to his words and had witnessed his wonderful works. This woman had heard of the prophet who, it was reported, healed all manner of diseases. Ano na nga ang problema niya kanina nung sumigaw siya, maawa kayo sa akin? Ano na nga ang problema niya? Yung anak niya ay sinasapian at pinahihirapan ng masamang espiritu. So, nung marinig niya, pinag-uusapan, meron daw propeta na Hudyo at kaya niyang magpagaling ng iba't ibang mga sakit. Ano ang nangyari nung nabalitaan niya yun, nung kanyang narinig? As she heard of his power, ano ang sumibol sa kanyang puso? Hope. Pag-asa. Mga kapatid, don't miss this point. Sumibol yung pag-asa sa puso niya nung kanyang marinig ang balita tungkol kay Jesus. Bakit tayo nagkakaroon ng pangangaral katulad ng matatag na pag-asa sa Suleman? Bakit tayo nagkaroon ng kay Jesus, safe ako, sure ako sa Farm Bill? Bakit natin inihahayag ang salita ng Diyos? Bakit? Kasi para sumibol yung pag-asa sa puso ng mga taong walang pag-asa. Ang tanong mga kapatid, ano ang naririnig sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin? Puro chismis lang ba? Pagka nag-uusap-usap tayo ng mga office mates natin, yung mga nami-meet natin sa palengke, or kung sino man makadeal natin sa business natin, ano yung mga bukang bibig lumalabas sa bibig natin? Tungkol ba sa kabutihan ng Diyos para bung naman yung pag-asa sa kanilang puso? O puro nega rin ang lumalabas sa bibig natin? Mga kapatid, kung gusto natin na magkaroon ng pag-asa yung ating mga kaibigan, ugaliin natin to speak of God's power so that hope will spring up in their hearts. All right, tuloy natin. Ayan, inspired by a mother's love. Ilan dito ang mothers? Can I see your hands? Okay, marami tayong mothers. Happy Women's Day, mga mothers. Sa mga hindi mother, mother pa rin tayo. Ang daming bata dito sa church. Dapat mag-function tayo as second, third mother ng mga bata. Inspired by a mother's love, she determined to present her daughter's case to him. It was her, ano yung naka-underline? Resolute purpose. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nung resolute? Ibig sabihin nun, determinado. Okay? Determinado ka talaga. Talagang hindi ako titigil hanggang hindi ito nangyayari. Yun ang kanyang resolute purpose. It was her resolute purpose to bring her affliction to Jesus. He must, as in must, he must heal her child. Kasi galing na siya sa kung ano-anong remedyo eh. She had sought help from the heathen gods. May nangyari ba? Meron po bang nangyari? Nung sa mga Diyos-Diyosan siya nagpahil, wala. Walang nangyari, hindi na solusyonan yung kanyang problema. She had sought help from the heathen gods, but had obtained no relief. So, nagkaroon kaya siya ng doubt? Meron din. Pagpatuloy natin sa Desire of Ages. And at times, she was tempted to think, what can this Jewish teacher do for me? Ano naman ang magagawa nitong tagapagturong Hudyong ito para sa akin? But the word had come. He heals all manner of diseases. Whether those who come to Him for help are rich or poor. Ang ganda-ganda. Don't miss this point. Ang reputasyon ni Jesus, pinagagaling niya whether mayaman ka o mahirap. Whether edukado ka o hindi. Whether Hudyo ka o hindi. Kahit anong walk of life ka galing, yun ang reputation ni Jesus. Mga kapatid, mag-isip tayo. Paano tayong kilala na mga tao sa ating komunidad? Ay, ang mga Sabadista, sila lang man yan talaga ang nag-uusap. Hindi yan nakakihalubilo sa mga hindi nila kapananampalataya. Sana hindi ganun ang reputation natin. And I think I'm sometimes guilty of this. I'm not a very sociable person.
Kaya ano rin sa akin to eh. Pag-prepare ko, okay, si Jesus kilala siya. Yung mga Sabadista, pag hindi ka nakatapos ng pag-aaral, hindi ka niyan papansinin. Sana hindi ganun ang reputation natin. Si Jesus, ang reputation niya, maging mayaman ka man o mahirap, tutugunan niya ang iyong pangangailangan. And so, kahit nag-struggle siya with doubt, napaisip siya, may magagawa kaya to para sa akin. In the end, na nagumpay, sabi niya, hindi, determinado ako. Ito na yung chance ko. She determined not to lose her only hope. Mga kapatid, do you struggle with doubt? Do you sometimes, kaya akong iligtas ni Jesus? Kaya solve Panginoon, sobrang laki ng problema ko eh. Okay lang yan na mag-struggle ka kasi yung kaaway naglalagay yan ng sa isip natin. Pero wag tayong bibigay. Hindi natin kailangan pakinggan. Kailangan katulad nitong woman, hindi ko bibitawan to. This is my only hope. Only God is my only hope. Wag tayong bibitaw mga kapatid. Eto na, pagpatuloy natin, napakaganda. Christ, what's the second word? Aroy, kahina sumagot ng klase. Ulitin ko ha. Christ, yan. Alam ni Kristo. Christ knew this woman's situation. He knew that she was longing to see Him. Mga kapatid, ano ang pinagdadaanan nyo ngayon? Ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin ngayon, Jesus knows. Jesus knows. Christ knew the situation of this woman. Alam niyang kailangan ng woman na to makita siya. Kaya anong ginawa niya? Anong pakibasa yung naka-underline? Sige, alam ko may woman doon. Kailangan niya ako. Desperate na siya. Pupunta ako doon. Mga kapatid, sinadya siya eh. Dito sa green area si Jesus, dyan siya nag-iikot-ikot sa ministry niya. Pero dahil dito sa babaeng to, pumunta doon. Outside of the Jewish region. He placed himself in her path. By ministering to her sorrow, he could give a living representation of the lesson he designed to teach. Dalawa yung pakay ni Jesus. Number 1, matugunan yung problema ng babaeng ito. Number 2, maging example, maging lesson sa mga disciples. Ganito dapat itrato yung mga hindi natin kauri, hindi natin kalahi. For this, he had brought his disciples into this region. Yun yung purpose niya. Bakit sila nagpunta sa region na yun? Alright. We are told in Desire of Ages, page 402. This is the only miracle. Pero mo yung kalayo-layo na yan, naglakbay sila. That's the only miracle he did on that journey. Walang iba. So talagang sinadya. Sinadya. Praise God. Sinadya talaga siya ni Jesus. Alright. Let's get back to the scripture. Ito yung binasa natin kanina. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon, and behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Pick it up in verse 23. Ano kaya ang susunod? Kunyari, hindi natin alam yung kwento. Ano ang ini-expect nating kasunod? May sumigaw, tulungan niya ako, yung aking maawa kayo sa akin, yung anak ko. Sinasapian ng demonyo. Kung hindi natin alam yung kwento, anong ini-expect natin? Ano yung typical na response ni Jesus? Papagalingin niya, tama ba? Yes. Kaso, pag binasa natin yung 23, aroy, pakibasa nga sa akin yung naka-yellow, ready, go. Wala sinabi si Jesus. Sumigaw yung babae, maawa kayo sa akin. Si Jesus hindi man lang kumibo. Strike 1. Bilangin natin kung ilang strike ha. Strike 1. Tapos niyang sumigaw, si Jesus hindi sumagot. Sino sa inyo ang nakaranas na
na pumunta sa isang opisina, especially government office. Sorry, naka-livestream tayo. Hindi ko naman kinikriticize yung mga government office. Pero sa totoo lang, di ba? Real talk lang tayo. Minsan, pupunta ka sa isang government office, may kailangan ka. Minsan, hindi ka papansinin. Naranasan nyo na yon? Yung mapapatanong ka, oy, meron taas ng kamay ni Sister Elisa. Yung meron kang kailangan lakarin na papeles. Pagdating mo doon, mapapatingin ka, invisible ba ako? Bakit parang ayaw akong entertainin? Minsan nagtanong ka na, Ma'am, excuse po, paano pong kumuha ng ganito, ng permit, or na ano gan? Tapos hindi ka papansinin? Hindi ka sasagutin? O question, kung naranasan nyo na yan, ano ginawa nyo? Umuwi na lang kayo? Ay, kung ako, uwi na lang ako. Ayoko nung ganun ba? Pero kung yung kailangan ko talagang super need ko to pagtsatsagaan ko kahit hindi ako pinapansin. So, strike 1. He answered her not a word. Strike 2. Inayudahan pa ng mga disciples. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. Basahin natin sa magandang balita. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Strike 1. Strike 2. Lumapit ang kanyang mga alagad, sinabi kay Jesus, paalisin na nga po niyo siya. Napakaingay. Napakaingay nga. Sunod ng sunod sa atin. Sigaw pa ng sigaw. Strike 2. Hindi sumagot si Jesus. Ginatungan pa ng mga disciples. Paalisin niyo na yan. Estorbo. Sunod ng sunod sa atin. Kaya ito yung sabi ko kanina, hindi natin favorite story to kasi parang mapapatanong tayo, grabe naman si Jesus. Ba't naman hindi sumagot? Ba't naman ganun ang kanyang response? Merong kailangan yung tao. Okay, explain sa atin ang Desire of Ages. Christ did not immediately reply to the woman's request. He received this representative of a despised race. Basahin niyo yung in yellow. As the Jews would have done. Yung pala ang ginagawa ni Jesus. Pinakikita niya doon sa kanyang disciples, ito yung typical na response ng Hudyo. Kasi ito ay isang Kananea, taga Canaan, at kinamumuhian ng Hudyo. Pag may humingi ng tulong, ito yung response. Pinakikita ni Jesus. Si Jesus ay parang nag-hold ng salamin. Para makita niya, tingnan niyo, ganito mag-behave ang mga Hudyo towards mga Canaanites. In this, he designed that his disciples should be impressed with the cold and heartless manner in which the Jews would treat such a case. Mga kapatid, madalas, kailangan natin ng salamin. Mahirap yung walang salamin. Kasi hindi mo nakikita, aroy, may dumi na pala sa mukha ko. Hindi mo pwedeng tanggalin kasi walang salamin. Ang gulo-gulo na pala ng buhok ko, mukha akong bruha. Hindi ko alam kasi walang salamin. Sa buhay natin, mga kapatid, meron tayong mga blind spots. Meron tayong mga gawain na, ay, ganun ba ako? Ganun pala ang ugali ko. Hala, hindi ko ba alam? Kaya kung faithful ang mga kaibigan na malapit sa atin, they will be like Jesus and hold up a mirror to us. Pakita sa atin, ganito ka ba Kaya kung may kaibigan tayo, meron siyang ugali na hindi mo gusto, gayahin mo siya. Pag sinabihan ka niya, ano ka ba? Ba't ganyan ka? Sabihin mo, ginagaya lang kita, ganyan ka Ganon yung ginagawa ni Jesus ngayon. Kaya hindi siya sumagot kasi ganito mag-respond ang mga Hudyo dito sa mga Kananita. Alright. Ito na, ano na kaya yung susunod? Balik tayo sa Bible, verse 24. So ano nga yung strike 1? Hindi sumagot si Jesus. Strike 2, ano nga yung strike 2? Sabi ng mga disciples, Lord, itaboy na nga yan, ang ingay. Ang ingay, sunod na sunod sa atin, istorbo. Ito na, strike 3. Ready na kayo ng strike 3? But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Ouch! Kaya nyo pa? Carry nyo pa kung nasa lugar kayo ng babae? Una, hindi sumagot agad. Number 2, sabi ng mga disciples, itaboy nyo yan. Number 3, si Jesus na mismo nagsalita na, pero hindi positive yung lumabas. Sabi niya, para lang ako dun sa naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel. Kaya pa? Kapit pa o uwi na lang? Ano kaya ginawa ng babae? Ano kaya response niya? Kung ako yun,
Meron na sa government office ka, nagtanong ka, una hindi ka pinansin, finally pinansin ka, pero sinupladahan ka. Ay, hindi ko kayo entertaining ngayon. Ano ba kayo? Ay, hindi ka pwede. Uwi na lang. Kamot ulo na lang. Pero siya hindi. Ito yung response niya. Verse 25. Can you read it for me? Verse 25, ready, go. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Amazing. Amazing. Mag-sidetrack ako sandali, ha? I have 2 points to share, 2 insights to share nung basahin ko ito. Worshipped him. Yung una, naalala ko si Job. Yung kwento ni Job sa Job 1. May nagbalita sa kanya, huy, nangamatay yung iyong mga asno, yung iyong mga baka, nangamatay. Mamaya, hindi pa tapos yung nagbalita nun, meron naman bago nagbalita. Yung iba mo pang hayop, mga ari-arian. Hanggang finally, yung mga anak mo ba? Nagpa-party sila lahat doon sa bahay ng panganay. Biglang bumagsak yung bubong, patay lahat yung anak mo. Sunod-sunod yung masamang balita. Ano yung naging response ni Job? Job 1 verse 20 says, Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground. Anong ginawa niya? And worship. Mga kapatid, pag maalwa ng buhay, madali mag-worship. Meron pa tayong nilalagay na pagkain sa hapagkainan, madali mag-worship. Pero pag magsasaing ka na, pag sandok mo, yung ilalim na nung bigasan, yung naganon mo. Wala nang isa saing kinabukasan. Kaya pa natin mag-worship, mga kapatid? Kung sinabihan tayo sa trabaho, nag-aano kami ngayon natanggalan tayo ng trabaho. Kaya pa rin natin mag-worship? Kung namatayan tayo ng mahal sa buhay, kaya pa natin mag-worship? Kung nagpa-check up tayo at yung diagnosis na tanggap natin ay hindi maganda, kaya ba natin mag-worship? Job, sunod-sunod, he lost everything. His response was, he worshipped. This woman, strike 1, strike 2, strike 3. Her response was, she knelt in front of Jesus and worshipped him. Yun yung unang point. Sidetrack tayo. My second point is this. Jesus received worship. Can you say that together with me? Jesus received worship. When Jesus was on earth, he received worship. In the Bible, whenever someone na hindi Diyos ay sinamba, tinatanggihan nila. Sabi nila, yun ang sambahin mo. The one who made heaven and earth and the sea and all things that are therein. Even angels, Revelation 19:10. Si Juan Revelador, yung angel na nagre-reveal sa kanya ng mga mensahe, I fell at his feet to worship him. Pero ang sabi ng angel, and he said unto me, No. Kung kay Enzo pa, no. See thou do it not. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Read to me the thing in yellow. Ready? Go. Worship God. Who alone deserves worship? Mahina ng sagot. Who alone deserves worship? God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Si Jesus, baby pa siya. Sanggol pa siya. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother. These were the wise men. Dinalaw nila yung very young child. What did they do? Worship him. Sanggol pa si Jesus, may nag-worship na. Walang tumanggi, walang sumaway doon sa wise men sa pag-worship sa kanya. They presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. I'm just giving you a few examples. Si Jesus, maalon. Malakas yung hangin, nasa bangka yung mga disciples. Siya nasa labas ng bangka, he walked on water. Sabi ni Peter, Lord, kayo ba talaga yan? Kung kayo talaga yan, pakakbangin niyo rin ako, gusto ko rin maglakad. O alika, sabi niya. Kaya lang nakita ni Peter yung
Ang alon, natakot siya, lumubog. Kinuha ni Jesus. Nung pumasok na sila dun sa ship, when they were come into the ship, ano nangyari sa malakas na hangin? Huminto. The wind ceased. Sabi ng mga disciples, and they that were in the ship came and worshipped him, saying, "Of a truth, thou art the Son of God." These are just a few examples. You can read through the Gospels. The point is, Jesus received and accepted worship. Last, namatay na siya sa krus, ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Bago siya mag-ascend, nagkita-kita sila sa isang bundok. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, this is the resurrected Christ. When they saw him, what did they do? They worshipped him. Read to me the sad last 3 words. Read it to me loud. Ready? Go. Mga kapatid, which group do you belong to? The one who worships Jesus? O kasali ba tayo dun sa some who doubted? I hope we're in the right group. Jesus received worship. Let's get back to our story. Matthew 15:24. Kasasagot lang ni Jesus. Sabi niya, doon lang ako sa naliligaw na tupa ng sambayan ng Israel. Verse 25, iba na yung focus ngayon. Then came she and worshipped him, saying, "Lord, help me." I have to give credit to her. Yung author nitong material, sabi ni Ardis Stenbakken. Sabi daw nung babae, "Lord, help me." Wala siyang binigay, hindi siya transactional. Lord, help me kasi mabait ako eh. Lord, help me kasi masipag ako sa gawain. Lord, help me kahit midweek, vespers, masipag akong sumimba. Kaya Lord, kailangan i-help niyo ako. Wala siyang ganun. She simply came with her need. Lord, ito yung problema ko. Help me. Wala rin siyang pangako. Wala siyang bargain na, Lord, tulungan niyo ako, promise. Pag tinulungan niyo ako, magsisipag na po talaga ako. Lord, promise, lalakihan ko yung offering ko, tulungan niyo ako. Wala siyang ganun. Kamusta tayo mga kapatid? Pag lumapit tayo sa Diyos at may kailangan tayo, madami pa ba tayong Lord, sige na, tulungan niyo ako. Last week nga, nagbigay ako ng malaking offering eh. Walang ganun. Kaya tayo lumalapit kasi may kailangan tayo at alam natin, Diyos lang ang pwedeng magbigay ng kailangan natin. Sana ganun nung lapit natin. Alright, eto na. Eto na, ready na kayo? Nakailang strike na tayo? 3. Yung una, hindi sumagot si Jesus. Pangalawa, yung mga disciples, paalisin mo yan, istorbo. Pangatlo, nagsalita na si Jesus. Ano sabi niya? Para lang ako dun sa sambahayan ng Israel. Ready na kayo? May strike 4 pa. Kaya nyo? Kakayanin nyo? Ito yung dahilan kung bakit hindi madalas na favorite story to eh. Verse 26, but he answered and said, "It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs." Ouch! Kaya nyo? Kung meron kayong kailangan sa isang opisina, sabihin sa inyo, pang tao lang po dito. Hindi po ini-entertain dito ang mga aso. Carry nyo, o uuwi na lang kayo. Uuwi ako. Ikaw, Sister Jubes. Basahin natin sa Tagalog. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at bigay sa mga aso. Sa mga care group na umiikot sa Soliman, kapag kakainan na doon, ano ang mga nandyan sa paligid, mga kapatid? Yung mga stray dog doon, no? Kasi nag-aabang sila, baka merong hindi makaubos ng pagkain. Tiyak meron tayong mga mumu, yung mga tira-tira. Ganon. Ganon yung picture na inaano ni Jesus dito. Alam ka naman pag potluck na, inuuna ba ng mga server yung aso? Hindi. Pag na-servan na lahat, di kung may natira, tsaka lang bibigyan yung aso. Yun yung sinasabi ni Jesus dito.
Grabe. Ano kaya ang sagot ng babae? Verse 27, sumagot ang babae, tama po kayo. Pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tira-tirang pagkaing nalalaglag mula sa mesa ng mga amo nila. Alam mo, iniisip ko, sabi ko, grabe yung pananampalataya ng paganong ito. Ibig sabihin, okay na sa akin yun. Sige, aso na kung aso, Lord. Kahit muna lang, goods na sa akin yun. Okay na sa akin yun. Ibig sabihin, ang paniniwala niya kung gaano kayaman ang biyaya ng Diyos, kahit lang doon, okay na siya. Even the crumbs will suffice. Okay na sa akin yun. Aso kung aso. Sige, kahit muna lang, Lord. Alam ko, matutugunan. Ganong kalaki yung pananampalataya niya. Pagano ito, mga kapatid? Kamusta yung pananampalataya natin? Kamusta ang expectation natin of what God can do for us? Kaya eto na, sa wakas, hanggang strike 4 lang. Sukdulan na yun kung after nung tawagin siyang aso, may kasunod pa. Hanggang strike 4 lang. Nung sabihin niya ito, goods na sa akin yun, Panginoon. Aso kung aso, kahit lang. Sabi ng Panginoon, ito yung happy ending. Ito na yung exciting part. Kanina papunta pa lang tayo sa exciting part. Ito na yun. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon din, that same moment, gumaling ang kanyang anak. Happy ending, mga kapatid. Happy ending. In faith, the woman of Phoenicia flung herself against the barriers that had been piled up between Jew and Gentile, against discouragement, regardless of appearances that might have led her to doubt. What did she do? Read it together with me, aloud, in yellow. Ready, go. She trusted the Savior's love. Kamusta tayo, mga kapatid? Do we trust the Savior's love? Kung ang tagal na natin nalalangin, parang tahimik man ang Diyos. Do we still trust the Savior's love? Si Jacob, hikipag-wrestle siya dun sa anghel. Nung una, kala niya, kalaban niya, pero sa kalaunan, sabi niya, alam ko na kung sino to. Sabi niya, hindi ako bibitaw hanggang hindi mo ako minibless. Ito yung klase ng pananampalataya, mga kapatid, na kakailanganin natin pag dumaan tayo sa panahon ng kabagabagan. Kung marami tayong pagsubok ngayon, mag-practice na tayo, mga kapatid. Through darkness, through unanswered questions, through pain. May our faith be like this. Huwag tayong bibitaw. I'll close with what was read by Pao. Hebrews 4:14-16. Seeing then that we have a high priest, a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast. Walang bibitaw, mga kapatid. Let us hold fast our profession. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Iintindihan niya tayo. Ano man ang pinagdadaanan natin, iintindihan niya. He knows. But was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly, with confidence, hindi nangingime, hindi nahihiya, hindi nag-aalangan. Boldly, dahil alam natin, mahal niya ako. Pakikinggan niya ang aking daing. Unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. The Lord bless us this morning.